Kasi sa mga order ni Alisa, naubaw na puno ng mga gamit para sa buntis. Kaya nalaman kong may kalaguyo siya. Kasi, wala naman kaming anak. Tiningnan ko pa ang mga order, mga pampaganda at mga halaga sa balat na high-end na gusto kayong bilhin at sa limited edition ng bag. Kailangan malaki yung ang buntis lang sa mga panahong iyon ay isa sa kanyang mga babaeng subordinate. Ngayon naman, araw ng team dinner nila. Nagkataon lang ba ang lahat ng ito? Sino to? Ang ganda-ganda, maliban ang napuntahan. Ang tagal-tagal nating di nakita. Si At pala. Parang lalong gumaganda. Parang artista. Upo ka dito, Et. Anong ginagawa mo? Maraming tao. Anong ikinatatakot? Mag-asawa naman tayo. Hoy, Jianheng, dito ka. Agay tayo. Kay Boss Zhao. Ang ganda ng bag mo, saan mo nabili, Xiao Mei? Ito, pinasikap ng asawa ko. Nagpa-reserve pa sa ibang bansa. Mahirap makuha. Asawa, kailan kay kinasal? Di man lang nabanggit ni Jianheng sa amin. Buntis ka pa? Nagpakasal kami noong nakaang taon. Di lang naghanda. Kaya di ko sinabi sa mga katrabaho. Kaya pala siya at si Zhao Jianheng. Noong nakaraang taon pa nagkarelasyon. Ang ganda ng makyup mo ngayon, Ed. Dapat talagang alagaan ang sarili pagtanda. Kasi gaya ni Kuya Zhao, napakagaling. Sunod-sunod ang mga dalagita sa kumpanyang lumalapit. Mga hayop, dapat kayong lahat mamatay. Ok ka lang ba, Ed? Siyempre okay lang. Tama yan, yung sanay sa masasarap na pagkain. Gustong subukan kung ano ang lasa ng tae. Mas mabuti nang sa mga dalaga sa kumpanya kaysa sa labas. Diba, Xiao Mei? Haha. Biro lang. Kung magloloko si Jianheng, papatayin ko talaga yung magpartner, kaya pakiusap, bantayan mo siya para sa akin. Baka ikaw ang umiyak sa huli. Sumasakit ang tiyanik si Xiao Mei. Dali, puntahan niyo siya. Si Jianheng, palagi siyang. Ganito ba talaga kayo kakonsent sa mga subordinate? Nga, magkakasama naman tayo sa trabaho eh. May meeting pa ako mamayang gabi, tulungan niyo ako. Sabihin niyo sa boss niyo. Sige. Sino? Si Shen Yu. Nakita na kaya niya ang nangyayari sa atin. Impossible naman. Pero parang may ibig sabihin yung mga sinabi niya kanina. Sinadya pa niyang sabihing sumasaki ang tiyan ko. Huwag kang mag-overthink. Na-transfer na sa akin ang titulo ng bahay. Pangako, maghihiwalay na kami agad. Mag-o-overtime siya ngayong gabi. Bilisan natin. Zhao Jianheng. Hindi nga ako na-disappoint. Manager Shen, tanggap niyo na ba ang abiso? Nakakuha ka ba ng maagang paunawa sa suite ng Pangulo? Maaga siya darating. Ma'am. Nandito ako sa 8,888. Puntahan mo ako. President Su. Sa mga susunod na araw, may EIE na titira sa presidential suite dito sa Haicheng. Iyon ang chuzong ng pinakamayamang grupo ng paggawa ng lungsod sa bansa. Ikaw ang mag-asikaso kay Shen Yu. Huwag kang magkakamali. Naiintindihan mo ba? Ako pa rin Zhao Jianheng. Alam sa may kaasibat sa urban construction group na ang mga empleyado ay nakikipaglaban sa mga lalaki at kababaihan. Baka kaya. Nakalimutan mo na ba kung paano ka tinalikuran ng asawa mo? Ayaw mo bang maghiganti? Paano mo nalaman?
Hello. Bye-bye. May kailangan ka? Akala ko ba, mananatili kang tapat sa white moonlight mo? Alam mo naman. Aksidente lang yung kahapon. Nadroga ako. Ito ang supplementary card ko. Gamitin mo bilang bayad sa nangyari kagabi. Para akong binabayaran. Ang laki naman ng ibinigay ni President Su. Pero pare-pareho naman tayong matatanda. One night stand lang, naiintindihan ko. Kung tutuusin ang katulad ni President Su, hindi basta-basta makakasiping ng kahit sino. Ako pa nga ang nakalamang. Kaya di ko kailangan ang card na to. Kunin niyo na po. Pero kung talagang gusto niyo akong bayaran, President Su, bakit di niyo na lang ako samahan ng ilang beses pa? Sige, basta gusto mo, handa ako anumang oras. Pasensya na. Ikaw talaga? Ako si Itzing Xiao, abogado ako. Espesyalista sa diborsyo. Attorney. Parang unang beses natin magkita, di ba? May gagawin pa ako, aalis na ako. Sandali. Kapag diborsyo, hanapin mo ako. Apos na. Anong tapos na? Ang bilis. Nahuli mo na ang white moonlight mo. Ang galing. Nagkataon lang. O, tulungan mo ko, imbestigahan mo ko. Sino nagdroga sa akin kagabi? May nangahas talaga? Akala ko ikaw. Ang gumawa ng eksena. Pagkatanggap mo ng balita, dumiretso ka sa Haicheng. Apos, pinaasikaso mo pa ako ng diborsyo. Di ba halata? Nang iwan niya ako, pinakasalan niya tong gago. Karapat dapat siyang maghirap. Gising. Tumawag ng 120. May tao dito na wala ng malay. Gising ka na. Papaganti ako sa'yo. Huwag na. Boss, tumanggi si MS Shen sa kasal at tumakas. Diborsyo. Ang bait mo talaga sa tauhan. Ang tahimik ng tulog. Jayan Heng, nasa bahay ka ba? Kagabi. Parang nakalimutan ko ang susi. Ano nang gagawin? Magbihis ka, bilis. Magtago ka muna. Ayoko. Dito, bilis. Xiaomi, Masakit ang tiyan ko. huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Sandali, di ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Pagbalik ko na lang. Sige, ngayon, di na nga nagpapanggap. Shenyue, nasaan ka? Lumabas ka. Pa, bakit kayo nandito? May mukha ka pang magtanong. Ikaw ba ang halos makunan si Xiaomi? Ngayon ko lang nalaman, alam na pala ninyong dalawa. Si Xiaomi at Jianheng, magkatrabaho lang sila. Bisita lang siya dito. Ginawa mo talagang napakasama sa tao. Si Maybing ay siya mismo ang nadapa. Kung siya ay pumunta sa umaga bilang bisita, o kaya ay naging bisita buong gabi. Hindi ko pa alam ngayon, pero sa pagtingin ko sa inyong dalawa, ngayong araw ay natin na kayo mapanalo para sa kanya. Hinayaan mong magkasala ang aking anak. Wala akong konsensya, pero kayong dalawa, mayroon ba kayong multo sa loob? Hindi ko alam kung magkakagulo pa kayo dito. Huwag mong sisihin ako kung sasabihin ko ang lahat ng bagay. Mahal, ngayong araw huwag kang umalis. Sumama ka sa akin sa ospital para humingi ng tawad kay Xiaomi. Ang tatay ni Xiaomi ay mataas na opisyal sa construction group. Gusto mo si Xiaomi. Sinisira mo ang kinabukasan ni Jianheng. Bitawan mo ako, kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng pulis. Ang pulis ay hindi makikialam sa mga gawaing bahay na ito. Ito ay magawa ng tao, ang gwardiya. Nanonood na kayo. Habang sinasaktan ang inyong manager, May nananakit. umakyat ka. Ang bagay na ito ay nagsimula dahil sa akin, ako ang haharap. Kung gayon, ang ginawa mo kagabi ay walang halaga. Kailangan kong gumawa ng paraan para sa'yo. Huwag kang mag-alala, tumawag na ako ng pulis. Umakyat ka. CJ, May nananakit. Itapon niyo ang dalawang iyon. Bitawan mo ako. Sino ka? Ikaw ba ang kabit ni Shenyue?
Kung sino man sa inyo ang muling nagalaw sa akin, isasakdal ko kayo. Hanggang sa mawalan kayo ng lahat. Takot na ba? Kung takot na, tawagin mo agad si Shen Yue. Ang maliit na yon ay lumabas. Sa ganitong paraan, maaari kong isipin na hindi kayo isasakdal. Magbabayad lang kayo ng aming gastos sa paggamot. Gasto sa paggamot, magkano? 200,000. Mali ang sinabi ko, hindi 200,000, kundi 500,000. Kahit 500,000 ay walang problema. Hindi 500,000, gusto ko ng 1,000,000. Ganito na lang, bibigyan ko kayo ng 2,000,000. Pero may buhay ba kayo para gastusin yon? Kami ay mula sa kaukulang departamento. Sumama kayo sa amin. Mali ba ito? Maging tahimik, siya iyon. Su, salamat sa iyo ngayong araw. Ako ay hindi mahilig sa pasasalamat sa salita. Gusto ko lang ng mga bagay na praktikal. Ito ay para sa iyo. Para sa mga pasa at sugat, bakit mo ito ibinigay sa akin? Dapat kang gumaling ng maaga, gusto ko pa sanang subukan. Nang bago kasama mo, Miss Shen. Hoy, Yuyu, makinig ka muna sa paliwanag ko. Sige, magpaliwanag ka. Wala talagang anuman sa pagitan ko at ni Mibing. Kahapon, medyo late na nang matapos kaming kumain at sumasakit pa ang tiyan niya. Naisip ko, malapit naman sa bahay natin kaya. Sige, naniniwala ako sa'yo. At isa pa, gusto kong maghiwalay muna tayo pansamantala. Ano ang dahilan? Huwag kang mag-alala, Yuyu. Noon, nag-invest ako sa stock sa labas at malaki ang naging talo ko. Nakasanla na rin ang bahay, kaya gusto kong hiwalayan ka. Hanggang sa mabayan ko ang lahat. Pumapayag ako, pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Noong ikinasal tayo, wala tayong ginawang kasal. Pero sa paghihiwalay, gusto kong magkaroon ng seremonya ng diborsyo. Pero wala na tayong pera. Para sa seremonya ng diborsyo, pwede kong gamitin ang credit card. Para maniwala ang lahat na talagang naghiwalay na tayo. Sej, Yuyu. Nanay, tumigil ka na. Hindi talaga ako magpapakasal sa lalaki. Ipapakilala ninyo sa akin. Para rin naman sa ikabubuti mo yon, Xiao Tzu. Kung hindi dahil sa tatay mo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong ito. May gusto na akong tao. Patay na ang tatay ko noon pa. Kung buhay pa siya, hindi niya ako ipagbibili. Walang kwenta ka. Lumabas ka. Hao Jianheng, ikaw ang nagtaksil sa akin. Sa piging ng diborsyo, sisirain ko ang pangalan mo. Jianheng, sawa na ako sa ganitong buhay. Pumayag siya, pero gusto niya ng seremonya ng diborsyo. Kaya bilisan mo, apilitin mo siyang mag-book ng venue. Kung hindi tayo makapaghiwalay sa loob ng ilang araw, ipapalaglag ko ito. Huwag. Ako na ang magpupumilit, okay? Magpahinga ka muna. Abogado ye. Pasok. Sa usapin ng diborsyo, ikaw na ang bahala, abogado ye. Piging ng diborsyo. Bukas ng gabi, siguradong lalabas siyang walang dala. Salamat. Tungkol doon, dapat ba nating imbitahin si Boss Tzu bukas? Kung gusto niyang dumalo, syempre welcome siya. Mas mabuti sigurong tumingin ka na lang sa ibang lugar. Dito sa imposibleng Seaport City nakatira ang apo mo. Dito nga siya nakatira. Ang isang gabi dito, katumbas na ng isang buwan mong pensyon. Ang amoy mo, muntik nang masuka ako. Baka naman malaking boss ang apo mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit ang general manager ninyo, hindi ganyan magsalita sa akin. Baka naman ikaw ang malaking tao. Kung makulit ka pa, tatawagin na namin ang seguridad. Kayong mga ito, Ganito ba kayo tinuruan ng kumpanya? Manager Shen. Sulat ka ng 5,000 salitang pagmumuni-muni. At ibabawas ang bonus at performance pay mo sa buwang ito. Lolo, mag-check-in po ba kayo? Ako na ang mag-aasikaso. hindi, may hinahanap ako. Pero bawal po sa hotel naming ibigay ang impormasyon ng guest. Baka po pwede kayong tumawag para bumaba siya. O kaya, sabihin niyo po sa akin ang room number. Ang tarantadong ito, hindi sumasagot sa tawag. Tumakas pa iwasan ang kasal, pumunta pa ng Seaport City. Babaliin ko ang mga binti niya. Mabait naman ang babaeng ito. Trabaho lang po namin ito. Magbuka ng suite para sa akin. Araw-araw akong mag-abang dito. Hindi ako maniniwalang hindi ko siya mahihintay. Pero ang kalusugan niyo po. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Maganda ang ugali ng babaeng ito. Ipapakilala ko siya sa walang kwentang apo ko. Lolo, ito po ang keycard ninyo.
Salamat. Lolo, bakit ka nandito? Lolo, bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka? Sinabi ko, patuloy-tuloy lang ang pagtakas ninyo. Hindi mo ba gusto ang ikalawang anak ng pamilyang Shen? Maghahanap ako ng iba pa sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Sino? Nakalimutan kong itanong ang pangalan niya. Bukas pagpasok niya, tatanungin ko. Hoy, babae, hintayin mo ako. Babae, ano nga ulit ang pangalan mo? Lolo, ako po si Shen Yu. Hindi ka pa nagtatrabaho ngayon? Maghahanda ako para sa gabi, para sa aking battle attire. Battle attire? Kailangan bang sobrang ganda? Siyempre, mas maganda, mas mabuti. May kilala akong styling shop. Gusto mo bang samahan kita? Sige. Kailangan ba ni Xiaomi bumili ng mamahaling damit na ganito? Siyempre kailangan. Ang tagal ko nang nakikiusap sa tatay ko. Para makapagset na ako nandito sa butikin na to. Ayoko talagang. Matatalo ng babaeng yon na mukhang lutang. Wow, ang ganda. Etchen, ang swerte mo nandito ka rin pala? Para sa gabiing party lang to, naghahanda. Alam mo ba kung saan ka naririto? Isang damit lang dito. Katumbas na ng ilang buwan mong sahod. Kaya mo bang bilhin to? Mag-ingat kayo, baka may mga taong nagnanakaw, huwag nyo kaming idamay. Ako ba ang sinasabi mo? Ang mga magnanakaw lang ang natatakot. Isoges ko, hubarin nyo siya asaliksikin. Hindi ako nagnakaw. Sinasabi mo lang yan. Sasabihin ko sa inyo, siya ay isang hotel server lang. Paano niya mabibili to? Ano ba ang pakay niya dito sa inyong tindahan? Bakit siya nakapasok? Isipin nyo na lang. Mukhang talagang hindi ka nagbabago, adik ka sa pagnanakaw. Akala mo ba lahat ng tao katulad mo? Kung wala kang ginawang masama, Miss Shen, di maghubad ka at ipakita sa lahat. Pasensya na, Miss Shen, sana makipagtulungan kayo. Sige, pero kung mapatunayan hindi ako ang nagnakaw, kailangan niyong lumuhod at magmano ng 3 beses sa akin. At humingi ng tawad. Sige, ako ang magbabantay sa'yo. Bakit hindi mo na lang hubari lahat ng damit mo? Sabi mo hindi ka nagnakaw. Ano to? Tingnan mo, Xiaomi. Niloloko niyo ako, hindi ako nagnakaw. Narito na ang ebidensya. Tingnan nyo. Siya ay isang daga sa kanal. Hubarin natin ang damit niya. Baka. Ano ba ang ginagawa niyo? Tigilan nyo yan. Sino sa inyo ang maglalakas loob na hawakan siya? Kaya pala naglakas loob kang pumunta dito. May matandang nag-aalaga pala sa'yo. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, bubunutin ko ang bibig mo. Hinampas mo ako. Pigilan nyo siya. Parang palengke na dito. Lolo, Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dito. Napatunayan ng nagnakaw si Shen Yu. Kahit may kumakalinga sa kanya, wala yun. ang lakas ng loob mo ngayon, tawagan na lang natin ang pulis. Naniniwala akong may TV ang ganitong klaseng tindahan. Pagkatapos maliwanagan ang sitwasyon, siguradong i-report ko ito. Baka. Mali lang ang pagkakaintindi. Xiaomi, umalis na tayo. Dear, hintayin mo lang ako. Buti na lang mabilis kayong umalis. Ito ba ang serbisyo sa inyong tindahan? Salesperson, pasensya na po. Sir, mahalaga ang mga gamit. Sa aming tindahan, kapag wala kayo isa. Salesperson, mahirap talaga para sa amin. Kaya naman naninirang puri kayo ng iba? Napakasakit naman po ng salita ninyo. Kung pangit ang ginawa ninyo, huwag kayong magreklamo sa masasakit kong salita. Tuturuan ko kayong lahat ngayon. Yuir, halika tapatin mo. Tingnan ko lang, gaano ba talaga kahalaga ang gamit sa kanyang tindahan. Kaya kong bayan, Lolo. Lolo, wag na po kayong mag-init ng ulo sa kanila. Sundin mo lang ako. Kung noon pa, binasag ko na ang mga bungo nila. Lolo, ingatan po ninyo ang katawan. Huminahon po kayo. Sino ang may lakas ng loob na magulo sa aming studio? Salesperson, manager, buti nandito na kayo. Itong matandang ito. Ayaw makinig sa katwiran. Chu Lolo, akala ko'y nagtagumpay ka na sa Haicheng. Nakalimutan mo na ako? Siyempre hindi po. Kung alam ko lang na dating kayo, sasarahan ko na ang tindahan para kayo lang ang asikasuhin. Manager, ako po. Sila po ba ang nagalit sa inyo? Hindi naman sila ang nagalit sa akin. Ang nagalit ay ang binibini dito sa tabi ko. Baka sakali, siya na ang magiging apo ko sa tuhod, ang magiging asawa ng apo kong Sitsu. Isip-isipin ninyo ito. Pasensya na, pasensya na. Bakit hindi pa kayo humihingi ng tawad sa binibini? Pasensya na po, nagkamali po kami. Bilang kapapakita ng aming paghingi ng tawad, lahat ng gamit na gusto ninyo ngayon, ako ang magbabayad. Sino ba talaga itong matanda? Ayo ay tanggal na sa trabaho. Manager, hindi po talaga namin sinasadya. Kilala ko ang ugali ninyo. Palaging suplado sa mahirap, mabait sa mayaman. Nilagay ko ng Alam ba ninyo kung sino ang ininsulto ninyo kanina? Ang apo niya ay ang pinakamayamang tao sa buong bansa, si Zhu Shaocheng. ang asawa ni Zhu Shaocheng. Wala na tayo. Mag-resign na kayo. Baka sakaling masaya siya ngayon. At tatawarin kayo. Boss Chu.
Wala. Boss Zhu, nandito na po kayo. Nag-upgrade din ang serbisyo ng tindahan ninyo. Ganoon na lang ang paggalang. Huwag ninyo po akong pagtawanan, Huwang. Tama na yan, nagmamadali ako. Ibigay mo na sa akin. Binigay ka sa akin. Hindi po kayo nandito para managot? Anong pananagot? Magmadali ka. Kung maantala mo ang mahalagang gawain ni Jitsu, talagang magsasara ang tindahan ninyo. Sige, ngayon na. Dalawang bisita. Tuloy po kayo sa loob. Nagpa-party pa para sa diborsyo. Sino ba ang nakakaalam? Kasalanan nito ni Shen Yu. Ang cute-cute. Gusto pa niya ng party para sa diborsyo. Para sa ari-arian, tiisin mo na lang muna. Kapag umalis na siyang walang dala, ayos na. Henger Xiaomi. Ang ganda-ganda ni Xiaomi ngayon. Talagang, kapag inom para ang tao, nakakainis. Tignan mo ang dating ni Shen Yu. Wala sa kalingkingan ni Xiaomi. Ang galing talaga ni Jianheng. Naka-Mercedes na. Pero may mga tao talagang hindi nabibiyayaan ng magandang kapalaran. Lolo, sigurado po ba kayong papasok? Natatakot ako baka mamaya. Magkagulo. Mas lalo akong sasama. Kung alam ko lang na ganoon sila kawalang hiya. Lolo, kanina pa lang, hindi na dapat natin sila pinalampas. Huwag kayong mag-alala, Lolo, mamaya mas mapapahiya lang sila. Mga kamag-anak kaya ni Xiaomi yan. Baka gusto lang sumipsip, mga kaibigan ng katay ko. May narinig sigurong balita. Ang galing ng panlasa ng anak ko. Si Xiaomi ang swerte ng pamilya natin. Talaga naman. Sino yan? Mukhang mayaman at maganda. Sino kaya? Hindi ko rin siya kilala. Si Shen Yu. Siya pala yan? Jianheng, siya yung lalaking sinasabi ko sa'yo. Yung matandang nagapagastos kay Shen Yu. Ayos Shen Yu, hindi pa nga kayo diborsyado. May matanda ka nang nahanap. Hindi ko akalain na ganoon pala si Shen Yu. Baka dahil walang magulang, kulang sa disiplina. Mga bastos, huwag kayong magsalita nang parang nagbubuhos ng dumi. Hindi nyo ba alam ang baho ninyo? Ako ang lolo ni Yuyu. Lolo, lagi mo namang sinasabi na wala kang pamilya. Lolo, huwag na tayong magpa-apekto sa mga to. Gusto mo pa bang magdiborsyo? Kung gusto mo pang magdiborsyo ngayong araw na ito, pinakamabuti na manahimik na lang kayong lahat. Ang lakas ng loob mo. Shen Yu, ikaw. Nanay, huwag muna magpadalos-dalos pagkatapos ng party. Saka na natin siyang ayusin. Handa ka na ba? Kahit maganda ang itsura mo, hindi mo maitatago ang kahihiyan mo. Shen Yu, huwag kang makunwari. Sa totoo lang, gusto kong magpasalamat sa'yo. Salamat dahil iniligtas mo ako sa hirap. Lolo, alis na tayo. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa divorce party namin ni Zhao Jianheng. Ang nakakasukang kasal na ito, sa wakas matatapos na. Shen Yu, ano ba ang sinasabi mo? Ano ang nangyayari? Nga, Ngayon, tingnan ninyo ang malaking screen. paano nangyari ito? Kaya pala ang pamilya nila ay mabait kay Xiaomi. Patayin nyo yan. Huwag kayong makinig sa sinasabi ng babaeng ito. Take ang mga video na ito. Take. Ayaw lang niyang tanggapin. Gumagawa lang siya ng sismis. Ayaw kong tanggapin. Nanakatagpo ako ng basurang pamilya tulad ninyo. Ang anak mo ng babae habang kasal. Naglipat ng ari-arian. Kayong dalawa, mas malala pa para sa kabit na ito. Pumunta sa trabaho ko para bugbugin at insultuhin ako. Ang ginawa ko ngayon, hindi man lang katumbas ng 1% ng ginawa ninyo. Makakatanggap kayo ng kaparusahan. Babaeng ito, papatayin kita. Tingnan ko kung sinong makakagalaw ngayon. Matanda, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Sino ba ang tatay mo? Sasabihin ko sa iyo ngayon na ang aking ama ay isang senior membro ng Urban Construction Group, si Vice President Mi. Ang Vice President ng Urban Construction Group. O, eking Diyos. Kung ganoon pala siyang importanteng tao. Kung may utak ka, huwag kang makialam sa nangyayari ngayon. Baka ikaw pa ang mamatay dito. Lolo, baka gusto niyo munang umalis? Wala kayong kinalaman dito. Sino pa ako? Isang grupo ng paggawa ng lungsod o vice-presidente. Kaya kung durugin siya gamit ang aking kalingkingan. Huwag kang magsalita ng pabula-bula. Huwag mong saktan ang babaeng ito. Bitawan mo siya. Kanina ang yabang mo, ngayon humihingi ka ng awa? Hawakan niyo siya. Pwede mo na bang bitawan ang tao? Jianheng, huwag mo akong intindihin. Ang matandang ito, hindi niya ako magagalaw. Mimi. Tumawag ng ambulansya. Tawagan ang tatay ko, papatayin ko sila. Hintayin niyo lang.
Yuir, okay ka ba? Xiaoqing, yung likod ng tao kanina. Parang si Lolo. Tumigil ka, nag-start na siguro yung party. Kasalanan tunong hotel, wala man lang helipad. Lolo, maraming salamat po ngayon. Mabait kang bata, naapi ka pa. Lolo, baka gusto niyo pong umalis na sa Haicheng. Ano? Mukha ba akong takot sa kanila? Hindi takot pero tama yung kasabihan. Di matatalo ng dayuhan ang lokal, baka kasi. Huwag kang mag-alala, ang inaalala ko lang yung estado mo. Estado ko, Gusto kitang ipakasal sa apo ko, maging asawa niya. Pero, eto lang. Baka isipin niyang ikaw ay may asawa na. Lolo, hindi ako karapat-dapat sa apo niyo. Sabihin kong karapat-dapat, pero kailangan ko munang. Umayag yung matandang yun. Tatawagin ko na siya. Shenyu, ikaw ba rin mga huling araw? Nakasagutan mo ba ang isang tao? Si General May ng Construction Group, pinapahanap sa akin ng dahilan para tanggalin ka. Construction group. Ang hotel natin, hawak ng Construction Group. Baka gusto mong makiusap kay General May? Baka may misunderstanding? Walang misunderstanding. Para di ka mahirapan, magre-resign na lang ako. Huwag ka nang uminom. Anong karapatan mong pakialaman ako? Walang kwentang lalaki kayong lahat. Tama. Walang kwenta ako, sumama ka na sa akin sa bahay, okay? Hala, si Je. Aray, ang sakit. Umupo ka, umupo. Yung binti ba to? Esan. Dahan-dahan lang. Ayos Shenyu. Ang galing mo talaga, kakadikit mo lang sa matandang lalaki. Ngayon sa binatilyo naman. Binatilyo, tinawag kanyang binatilyo. Hindi ba siya nakakakilala sa'yo? Nagpapanggap lang. Easy, talaga bang di mo alam na siya ang pinakamataas na? Pinuno ng construction group. Ano? Talaga bang di mo alam na siya ang pinakamataas na? Pinuno ng construction group. Pinakamalaking leader ng construction group. Lasing ka ba o gising ka pa? Ang pinakamalaking leader ng construction group, makikipagrelasyon sa'yo na isang second-hand na babae. Makipagrelasyon. Maglinis ka ng bibig mo. Nasaktan ka ba? At ikaw, isang binata, umaasa sa isang babae para mabuhay. Walang hiya. Ikaw, Bakit ako walang hiya? Hindi lahat ay may karapatang maging binata. Maging binata. Talagang walang hiya. Anong silbi ng hiya? Mas mabubuhay ka ng walang hiya at dapat mas naiintindihan mo to kaysa sa akin, di ba? ingatan mo ang lakas. Naawa ka. Sinasabi ko, ingatan mo ang lakas, mas mabuti kung maging paralitiko siya. Bitawan mo ako. Kayong mag-asawang hayop, halos mamatay si Mimi dahil sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo palalampasin ni Boss Mi. Mas mabuting tanungin mo si Mei Yuanzeng. Tingnan natin kung may lakas ng loob siyang magsabi na ganyan. Huwag mong sirain ang reputasyon ng hotel namin dahil sa isang hayop. Natatakot ka na? Kung natatakot ka, aminin mo. Ito ang divorce agreement. Kung natatakot ka, pirmahan mo na agad. At lumayas ka sa Haicheng. Si Boss Mi ay mabait pa. Pinapatawad niya kayo. Aalis ako nang walang dala. Ano? Ang ating joint savings ay 10,000 lang? Naka-mortgage na rin ang bahay. Ako ang nagbayad ng down payment sa bahay at lahat ng mortgage. Ako ang nagbayad. Nakasulat sa puting papel, ikaw ang nagsulat. Walang hiya. Hindi ko pipirmahan to. Ako ang walang hiya, ikaw ang nakipagrelasyon sa maming lalaki. Sabihin mo ulit. Naibigay ko na sa iyo ang agreement, basahin mo at pirmahan mo agad. Kung hindi, mag-ingat ka. Ang aso, tumatahol lang ng walang silbi. Isang maliit na bahay lang yan, pwedeng pirmahan mo. Para kay Boss Tzu, syempre hindi yan mahalaga. Pero ito ang pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon. Hindi ko hahayaang makuha niya ito ng ganun kadali. Hindi ka nalasing. Hilo, hilo, hilo.
Ngayon din, bumili ka ng 2 malaking apartment sa Haicheng. Maganda ang lokasyon, hindi importante ang presyo. Anong nangyari sa'yo, Jian Heng? Wala, may kasamang binata si Shen Yu. Bigla na lang nanapak, hindi ako nakapaghanda, kaya nahuli ako. Nga pala, sabi ng lalaki iyon, siya ang pinakamataas na opisyal ng construction company, ang pinakamalaking leader. Impossible. Sabi ng tatay ko, ang pangulo ng construction group, pala sa Haicheng office. Isang beses lang sila nakikita sa isang taon. Tama, sabi ko nga, hindi ko pa nakikita ang taong iyon sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, papataasin kita ng katay ko. Pagdating ng panahon, tiyak na makikita mo ang general manager. Sage, Nga pala, sabi ng katay ko, bilang bayad sa akin. Sa maraming taon na wala siya sa tabi ko, magbibigay siya ng isang bahay. Sa Tangchanipin. ano? Totoo ba? Siyempre bukas na tayo pumili ng bahay. Ang ganda. Mula ngayon, tayo na ang nasa taas. Ang ganitong high-end na komunidad, hindi lang pera ang kailangan para makabili. Tama, lahat ito dahil sa matalas kong mata ni Hengel, na makapangasawa na magandang biyenang tulad ni Xiaomi. May gagawin si Xiaocheng, babalik siya mamaya. May 2 bahay siya rito, bawat isa ay 500 metro kwadrado. Pwede kang pumili ng isa. Babayaran ko siya ng upa ng normal. Ang sama ng teaming, saan man ako pumunta, nakikita kita. Nawalan ka ba ng trabaho? Pumunta ka rito para mag-apply bilang guwardiya. Pero sayang, hindi bagay sa iyo ang katawan mo, di ba? Hindi pa naamoy ang lansa, naririnig na ang tahol ng aso. Ikaw, Shen Yui ang galing-galing mo talaga. Nagpalit ka na naman ng lalaki, ganun ba kahirap ang pera? Yehi, kung hindi dahil sa pamilya ninyong mga vampira. Hindi ako magkakagipit sa pera. Ikaw, hindi pinapayagan ang away sa gete ng aming komunidad. Mga may-ari ba kayo dito? ako ang may-ari ng bahay dito, sa Tingfeng Pavilion. Ito ang aking owner card. Ang bahay sa Tingfeng Pavilion, 200 metro kwadrado. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Binabati kita, binibini, sa pagkuha ng magandang bahay. Bilisan mo, paalisin mo ang mga taong ito na walang kinalaman. Ang mga taong ito ay nakakaapekto sa imahe ng komunidad. Ang mga hindi kabilang, umalis na kayo agad. Narinig mo ba, mga hindi kabilang, umalis na kayo agad, alis na. Mas nakakahiya kung pinaalis. Sino ang nagsabing hindi siya may-ari? Ito ang owner card ng Hanhai Pavilion. Ano? Hanhai Pavilion. Parang hindi maganda ang tunog. Baka maliit na unit lang iyon. Sa panahon ngayon, paano naging may-ari ng banyo ang isang nagirenta? Ang subdivision namin ay pambihirang proyekto. Huwag hayaang makalamang ang mga mahihirap na ito. Sa amin. Ang may-ari ng Hanhai Pavilion ay uwi na. Maghanda sa pagtangga. Maligayang pag-uwi sa may-ari ng Hanhai Pavilion. Bakit napakalaki ng paghahanda? Ang Hanhai Pavilion ang pinakamalaking unit dito. Nasa pinaka-premium lokasyon, nagkakahalaga ng 100 at 50 milyon bawat isa. Impossible. Paano nangyari yon? Baka naman itong munting ito ay galing sa mayamang angkan. Isang bilyonaryang nagkukunwaring ordinaryo. MS Shen, dapat mong ireklamo sa admin, huwag hayaang makalamang ang mga mahihira. Ikaw. Aba, Shen Yu, itinatago mo pala ang iyong kayamanan sa akin. Maghahanda ako ng demanda laban sa'yo. Shenye, ang bahay mo, ay kalahati na kay Jian Heng. Sige, anong klaseng bahay ang gusto ninyo? Bibigyan ko kayo ng ilan. Magpapasunog ako ng ilan para sa inyo sa krematoryo. Ang yabang mo, may-ari ng Hanhai Pavilion. May Shen ba sa pangalan? Sabi ko na nga ba, paano mo mabibili ang ganoong kamahal na bahay? Huwag magyabang dito ng inupahan lang. Nga pala, ito si Jitsu. Ang nagpagawa sa akin ng titulo at kontrata. Kung gusto mo, 6,000, at 6,600 at 66 anumang oras. Hanggang ngayon ay ayaw pang sumuko. Hawak ang pekeng kontrata. At gustong maging may-ari ng pinakamagandang unit. Mabibili nga kayong lahat, hindi pa rin sapat. Xiaomi, huwag magalit, baka maapektuhan ang Bobby. Tama, para kay Shenyu. Hindi sulit magalit sa mababang uri. Mababang uri. Matatakot ba kayong makipagpustahan sa akin? Anong pustahan? Pustahan tayo sa bahay na hawak mo. Kung totoo ang kontratang ito, kusang loob mong ibibigay sa akin ang bahay mo. Baka naman talagang may koneksyon itong putang ito na hindi ko alam. Paano kung ikaw ang matalo? Kung matalo ako, ikaw ang magsabi. Kung matalo ka, luluhod ka at magmamano ng 300 bises sa harap ko. At dilaan mo ang sapatos ni Xiao, hindi hanggang sa malinis. Natatakot ka na ba? Kung takot ka, umalis ka na lang ng dahan-dahan. Ang natatakot na umalis ay kayong mga yan. Kaya mag-resign si Shenyu. Si Mei Wanseng ba ang nagsabi? Sa totoo lang, si Shen Yu sa trabaho. Palaging magaling ang performance, ako. Alam ko na. Pabalikin mo na siya ngayon sa trabaho. Promote mo siya at dagdagan ng sahod. Kung tuman lang,
Di mo magawa, sigurado ako, yung pwesto ng general manager. Maraming gustong umupo. Manager, sila yon. May kontrata ng donasyon mula sa Hanhai Pavilion. Anong panaginip to? Kahapon lang naibenta yung Hanhai Pavilion. Manager Zhu. Di mo ko kilala? Ah, ikaw pala. Bakit ngayon ka lang nagpaalam? Tingnan mong mabuti, baka nagkakamali ka ng tao. Paano to pwedeng mangyari? Siya yung kahapon lang. 2 premium unit agad ang kinuha. Paano ako magkakamali? Pwede mo na bang i-transfer sa akin yung bahay mo? Kanina, si Jianheng ang pumayat. Ako ang nagsabi. Wala siyang kinalaman diyan. Di pa ako nakakita ng taong walang hiya na ganyan. Ay, Jianheng, sumasakit ang tiyan ko. Jianheng. Dalhin ka namin sa ospital. Dahan-dahan lang sa pagtakbo. Sa tamang panahon, babalik din yan sa iyo. Bakit ngayon ka lang dumating? Anong pinagtatawanan mo? Nakita mo na ba yung bahay? Satisfied ka ba? Di ko pa nakikita. Wag na, di ko kaya ang rent. Iregalo ko sa'yo. Ang libre, pinakamahal. Di ko alam, Yiksu. Bakit ang bait mo sa akin? Kung, dahil lang sa nangyari nung gabing yon, di mo kailangang gawin to. Ako. Bakit niyo ko ginagaya? Ngayon, harap ng lahat, sasabihin kong gusto kita. Pwede ba kitang ligawan? Sa tingin mo, romantiko to. Di humingi ng pahintulot sa babae. Ganyan, di magalang. Yung kayamanan natin, di pantay. Pero yung pagkatao, pantay. Ngayon, pantay na tayo. Jitsu, sa buong buhay mo, di ka pa nasampal, no? Anong alam mo, single ka? Yan, pagmamahal yan. Wala ka ng pag-asa. Buong bansa, alam na si Jitsu, love brain. Gusto ko. Tabi, Anong kayabangan? Akala mo general manager ka pa? Siya, yung pagka-terminate mo, alam na ng lahat. ano naman? Kaya naman, sinadya namin pumunta dito para makita kung gaano kakahiya ang itsura mo. Kaysa mag-aksaya kayo ng oras dito, mas mabuti pang pagbutihin ninyo. Ang inyong mga kakayahan sa trabaho. Kahit mawalan ako ng trabaho, makakapili pa rin ako. Pero kayong dalawa, malamang hindi ninyo makuha kahit ang pinakamababa sa mga pinili ko. Bibilang ako ng 3. Kung hindi kayo aalis, bahala na kayo sa mangyayari. Masarap ba? Ito ang tubig mula sa inidoro na kinolekta ko mula sa 12 ng kwarto. Sana'y masaya ka. Hindi mo ba sinabi na dapat malinis ang inidoro sa mga kwarto? Manager Shen, naabot ba nito ang pamantayan? Hindi ba kayo natatakot na ireklamo ko kayo? Sige, areklamo mo. Wala namang CCTV dito. Walang maniniwala sa'yo. Walang kiisis. Mabuti nga. Ano pang iniisip mo? Sige na. Ano? Sinapak mo ako. Tigil. Ano ba ang nangyayari dito? Manager, tingnan ninyo. Si Shen Yue, hayagan siyang nananakit. Sa harap ninyo pa mismo siya nanampal. Para bang, hindi niya kayo iginagalang. Huwag kayong maglabis. Nainig ninyo, sinabi ng general manager na huwag kayong magmalabis. Ayong dalawa ang sinasabi ko. Ay, Apo. Ikaw, wala ka bang nasaktan? Hindi ba't nagkamali siya at tinanggal sa kumpanya? Sino ang nagsabi niyan? Kayong mismo ang naglabas ng anunsyo. Nanginginig ang kamay ko noon, kaya mali ang nailabas ko. Si Shen Yu. Mula ngayon, siya na ang magiging director ng ating hotel. Direkta na siyang mag-ula sa akin. Congratulations, Shen Yu. Na-promote ka na. Mali yata, general manager. Tumahimik kayo. Sino ba talaga ang tumutulong sa akin? Sa grupo. Bukod kay Mayo Anzeng, si Xiaoqing na lang ang may malakas na koneksyon. Siya kaya, kung kinahanglan na ako ng bagong direktor. Dahil sa hindi magandang asal, kayong dalawa ay tinatanggal na. Anong karapatan mo? Ginagamit mo ang posisyon mo para magiganti. Siyempre, may karapatan si Director Shen. Kayong dalawa. Alam ninyo ba kung ilang bises kayong nireklamo ng mga customer bawat buwan? Kung hindi dahil kay Shen Yu na nagtatakip para sa inyo. Sana'y na-fire na kayo ng daan-daang beses. Director Shen, sa tingin ko, umuwi ka muna at magpalit ng damit. Ako na ang bahala sa kanila. Kayong dalawa, sumama ka sa akin. Ipaalam sa mga executive ng Haicheng Group, sabihin mo dumating na ako. Ang taas naman ng profile mo. May mga taong masyadong mahaba ang kamay. Kailangang putulin yon. May malalagot na naman. Ano? Dumating na si Jitsu sa Haicheng. Pumunta sa pinakamagandang hotel sa Haicheng. Mag-book ng private room. Dumating na si Jitsu.
Ako mismo ang maghahanda ng salusalo para sa kanya. Sage, Jianheng, nag-text lang sa akin ang tatay ko. Sabi dumating na si Ji Chu ng Urban Construction Group sa Haishan Shengyan. Gaganapin ang welcome party at espesyal na nagpadala pa ng imitasyon sa atin. totoo ba? Siyempre naman, mamayang gabi, kailangan magpakita ka ng maganda. Kung magugustuhan ka ni Jitsu, hindi ka na mag-aalala sa kinabukasan mo. Sisiguraduhin kong magpapakita ako ng maganda. Kung may pagkakataon, sasabihin ko talaga kay Jitsu. May isang impostor, palagi niyang ginagamit ang pangalan niya. Para manloko, para mapahamak si Shenyu. Kanina, pinag-isipan ko ang nangyari. Yung mga guard at manager na yon, baka nabayaran lang nila. Para magpanggap sa atin. Ikaw talaga, Xiaomi. Lolo, bakit ka nandito? Dinala ko rin si Lola. Tuloy po kayo. Ito ba yung sinasabi mong apo sa tuhod? Lola, huwag po kayong magkakamali, nagbibiro lang po si Lolo. Maganda naman ang itsura, ang ibang bagay, titingnan pa natin. Hindi ba ninyo iniisip ang nararamdaman ko? Nainig ko na may asawa ka na. Okay lang yan, malaya na ngayon ang pag-aasawa. Lola, Huwag kang mahiya, yung apo ko, bagong kasal lang. Pero hindi na rin bata. sige na, huwag muna natin pag-usapan ito. Lola, kakadating mo lang. Gutom ka na ba? Kain na tayo ng hapunan. Sakto, may pupuntahan din kaming kainan. Saan? Sikreto. Sige, gutom na rin ako. Ikaw na ang magdala. Sage, Ano pang hinihintay mo? Tara na, ipapakilala ko sa'yo. Yung apo ko, kung hindi mo gusto, magkaibigan na lang tayo. ang ganda ng hotel na ito. Swerte lang siya sa buhay, Kuya Jianheng. Magaling ka, balang araw. Mas magiging matagumpay ka pa kay Jitsu. Talagang hindi ka nawawala. Ibalik ko na lang sa'yo ang linyang ito. Ano? Ngayon gusto mong isama ang dalawang matandang to. Para makikain. Huwag kang umasa. Walang mangyayari. Tumawag siya sa akin na matanda. Matanda ba ako? Hindi ka talaga matanda. Bata ka pa, Lola. Nagsisinungaling lang yan. Dapat parusahan ang mga nagsisinungaling. Mimi, Matandang yan, hinampas mo ako. Ngayon, papahirapan ko kayong lahat. Sa akin mo ibuhos ang galit mo. Huwag kang mag-alala. Walang makakatakas sa inyo ngayon. Tara, Anong gusto ninyong gawin? ngayon ka natakot. Takot ka sa wala. Sinong may lakas ng loob na hawakan kami? sinong may lakas ng loob? Lolo, Lola, huwag na tayong magpakita ng tapang sa harap nila. Baka, sa ibang lugar na lang tayo kumain. Tumigil ka. Sinong nagpahintulot sa'yo na umalis? Ano pa bang gusto mo? Pwede kayong umalis, pero kayong katlo, dito kayo magsisimula. At gagapang hanggang sa pintuan ng lobby. Habang gumagapang, sasabihin ninyong aso ako. Naiwan ba ang utak mo sa bahay? Hindi ka marunong magsalita. Ayaw. Sige, atakehin. Ang tatay ko ay si Mi Yuanzheng. Si Vice President Mi ay isa sa mga pinakamakapangyarihan sa Haicheng. Taana, mga kapatid, huwag na nating guluhin. Mi Yuanzheng, wala yan. Alam ba ninyo kung sino ako? Sino ka? Sasabihin mo bang, ikaw ang taong pati si Boss Tzu ay luluhod sa'yo? Kung alam mo na, bakit hindi ka pa nagsosorry agad? Shen Yu. Yung mga artista mong kinuha, wala bang bago? Kanina nagkapanggap bilang si Boss Tzu. Ngayon may dalawa pang dumating, na mas makapangyarihan pa kay Boss Tzu. Sinong nagsasabi dito na pati si Boss Tzu ay luluhod sa kanya? Papa, dumating ka na. Tulungan mo ako. Itong babaeng to ang laging nang aapi sa akin. Hinabol pa ako hanggang dito sa party. Ikaw si Shen Yu, Ako, anong problema? pinagbigyan na kita, pero ikaw, ang nagpakita sa harap ko. Pinagbigyan? Yung pagpapahiwatig sa general manager. Natanggalin ako. Ang pagiging maramot mo, Boss Mi, ay naranasan ko na. Gusto mong mamatay? Mi, buksan mo ang mata mo at tingnan mo. Kung sino talaga ako. Ako si... Hindi ba ito talagang isang malaking tao? Baka ikaw ang lolo ng babaeng ito. Sabi ko na nga ba. Walang pangalawang katulad ni Boss Tzu sa buong bansa. Narito ang token ng Imperial Capital. Mi Yuanzheng, alam mo ba ang iyong kasalanan? Tatay, ano ang nangyari? Magsiluhod ka agad. Tatay, ikaw. Kung hindi ka luluhod, hindi ka na tunay kong anak. Alisin kita sa pamilyang Mei. Ipagpatuloy mo ang pagiging mayabang. Kung kayo'y mang-api pa kay Yuyu, hindi ako papayag. Hindi namin gagawin.
Kami bulag at hindi nakakilala sa dakilang tao. Pwede ba iyon? Yiye, ano ang parusa sa kanila? Gamitin ang kanilang sariling paraan laban sa kanila. Hindi ba't gusto ninyong gumapang sa lupa tulad ng aso? Kaya, gumapang kayo. Shen Yu, huwag kang magmalabis. Tumigil ka. Gintong token ng Imperial Capital, na ugnay sa 4 na pangunahing pamilya ng Imperial Capital. 4 na token ang kabuuan. Ang makakita ng gintong token ay paangharapin ang pinuno ng pamilya. Gusto mo ba kaming ipahama? Hindi ko inakala na ang dalawang ito ay napakalaking tao. Gamot. Nakalimutan kong dalhin, bumalik na tayo para inumin. Handa na ba kayo? Isang malaking regalo para kay Mi Wancheng. Tiyak na hindi niya ito malilimutan habang buhay. Buti na lang at swerte tayo ngayon. Ang 4 na pangunahing pamilya ng Imperial Capital. Wala sa kanila ang kayang nating awayin. Ang pamilyang Chu ni Boss Chu ang pinakamakapangyarihan sa 4. Susunod ay ang mga pamilyang Chen, Yi at Shen. Medyo mas mababa ang kanilang kapangyarihan. Talaga bang may pamilyang Shen? Hindi ba't si Shenyu ay ulila? Palamuning lalaki. Malugod na pagbati kay Boss Chu sa Haicheng. Tatay, baka nagkakamali ka? Xiaomi Jianheng. Hindi siya angkop para sa okasyong ito. Iwi mo na siya. Bakit ka napakapabigla-bigla? Ginoong Zhao, nagkita na naman tayo. Oh, magkakilala pala kayo. Ipapakilala ko siya. Si Jianheng ay isang napakahusay na kabataan sa aming kumpanya. Apwa sa tagumpay at kakayahan. Dinala ko siya ngayon upang siya'y makapag-aral sa inyo. Naniniwala rin ako na ang kakayahan ni Ginoong Zhao ay napakahusay. Boss May, tunay kang may mata para sa talento. Hindi. May nakita pa palang taong walang hiya. Ano? Gusto mo bang ulitin ko? Mag-sorry ka na kay Boss Chu. Esensya na, Boss Chu. Malaking pagkakamali, hindi ko talaga alam na kayo pala ang presidente. Dahil hindi mo alam ang identity ko, kaya lumabas ang totoo mong ugali. Tunay mo kakaiba. Hindi, yung si Shen Yu. Luma na yan, second hand lang, wala talaga siyang. Ayaw mo talagang matuto. Naalala mo pa ba ako? Ikaw, ako lang ako. Yung dalawang bahay, binigay ni Boss Chu kay Miss Shen. Nangahas ka magsalita na masama kay Miss Shen sa harap ni Boss Chu. Sawa ka na ba sa buhay? Sabihin mo, paano mo sila pahihirapan? Wala akong kinalaman sa dalawang ito, Boss Chu. Tatay, Anak ka lang sa labas, yung nanay mo may iba pang lalaki. Hindi lang ako, alam ko kung kanino kagaling, Boss Mi. Mukhang handa kang isakripisyo ang sarili mong pamilya. Suportado kita, Boss Chu. Ginamit ni Zhao Jianheng ang masasamang salita para insultuhin si Miss Shen. Para sa akin, putulin na lang ang dila niya. tatay, hindi mo pwedeng gawin yan. Kapat dapat ka, Boss Chu. Hayaan mo ba kung ako ang gumawa? Pirmahan mo ito at papatawarin kita ngayon. Pirmahan mo na. Dalhin niyo si Boss May. Opo. Umirma na silang lahat. Wala akong kinalaman dito. Sir, Boss Mi, nakita ng kumpanya na nagnakaw ka, tumanggap ng suhol, ng sexual harass ng mga babae mong empleyado, at dose-dose ng kaso. Maghintay ka na lang sa demanda, wala na, lahat wala na. At ikaw ay tinanggal na sa kumpanya. Pwede ka nang umuwi at mag-empik. Jianheng, masakit ang tiyan ko. Mimi, tiisin mo muna. Dadalhin kita sa ospital. sa tingin mo magugustuhan niya ang regalong ito? Ako na ang bahala dito. Pagod ka na. Umuwi ka na at magpahinga. Hindi ako pagod. Lolo, Lola, hindi pa kayo kumakain ng hapunan, di ba? Ako na ang bibili para sa inyo. Sage, Ang bait naman ng batang ito. hindi ba ako nagkakamaling makakita? Hindi ba kasalanan mo yun? Nagkasakit ka sa maling panahon. Kung hindi, nakilala na sana natin ang ating apo. Bakit, Siksuzong, gusto mo na naman bang masaktan? Pwede mo akong saktan. Pero natatakot ako na masaktan ang kamay mo. Nakakainip. Gusto kitang bigyan ng regalo. Pero hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ang pag-promote ba ang tinutukoy mo? Salamat. Salamat lang. Pwede ba kitang ilibre sa pagkain? Pero kasama ang dalawang matatanda. CJ, paano naman tong regalong ito? Nakuha ko na ang gusto mo. Paano mo ako babayaran?
Masyado kang malapit. Sino ba nang may sabing ang bango ng amoy mo, gusto ko ito? Sa Xiaocheng. Ganyan ka ba palagi walang hiya? Sa'yo lang ako ganyan. Sabi mo ako sa akin. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Xiaoqing, nalaman na kung sino ang naglagay sa iyo ng gamot. Sino? Si Shen Yao, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Shen. Paano naging siya? Kilala mo ba siya? Ah, hindi. Okay lang, dadalhin ko sa iyo ang tao. Bitawan mo ako. Shenyu. Shenyu, ikaw ba yan? Shenyu. Kakamatay lang ng tatay mo, yung nanay mo sa Haicheng. Dinala ka sa Haicheng at pinakasalan ng tatay ko. Magkapatid sila. Hindi ba nakakahiya? Hindi mo dapat sinasabi sa akin ang mga yan. Ninakaw ng nanay mo ang tatay ko. Ngayon ikaw naman, ninanaka ang kasunduan sa pag-aasawa ko. At nagpapanggap ka pang inosente dito. Shenyu, hindi ba kaawa-awa ka? Sa'yo ang kasunduan, ayaw ko. Mabuti, tandaan mo ang sinabi mo. Kung hindi, palalayasin kita sa pamilya Shen. Kuya Xiaocheng, yung tao kanina, si Shenyu ba yun? Walang komento, pero ikaw, hinabol mo pa ako sa Haicheng para lagyan ng gamot. Pero sa totoo lang, dapat kasala tayo. Pero ibig mong sabihin, kasalanan ko. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Shen Yao, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ang kasunduan nating pag-aasawa ay kinansela na. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ngayon, dahil sa magandang relasyon ng mga pamilyang Shen at Su, palalayasin kita. Pero kung magpapatuloy ka sa kalokohan, hindi ako mag-aatubili. Walang lalaki kasi. Kuya Xiaocheng, paano mo nagawa yon sa akin? Ang ingay. Dalhin niyo siya. Tiyak si Shenyu, yung babaeng yun, siya ang may gawa nito. Hoy, ma, nakita ko na si Shenyu. Kumusta, MS Shen? Ako si Xiaocheng. Ayokong marinig ang anumang bagay tungkol sa kanya. Ayos ka lang ba? Naipit ba? Ayos lang, ayos lang. Sasamahan kita sa ospital. Ay, nakakalungkot, nakakalungkot. Si Yu na yon. Parang magkasintahan siya ng anak ng pamilyang Ye. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakita ko mismo, ikaw at yung lalaking yon. Hindi ba napagkasunduan natin? Bukas makita tayo sa tanghalian at makikilala si Yuyu. Dahil pumayag na si Yuyu, edi magkita tayo. Ang ating Xiaocheng ay mas magaling kaysa sa anak ng pamilyang Ye. Walang asar na hindi tumatama. Walang peder na hindi nabubutas. Ikaw ba ang aking pakikipagtipan ngayon? Ang sweldo ko ay 4,000, hindi ko maubos. Pagkatapos ng kasal, ikaw ang bahala sa pagiging may bahay. Ano nang sinabi mo? Hindi maganda ang pagputol sa sinasabi ng iba. Ang asawa ang dapat sumunod sa lalaki. Mula ngayon, makinig ka sa akin. Ikaw, bagamat maganda ang itsura mo, medyo maitim ka lang ng konti. Ang babae, habang tumatanda ay bumababa ang halaga. Samantalang kami mga lalaki, syempre, habang tumatanda ay lalong pinagkakaguluhan. Sasabihin ko sa'yo, Tigil. Ikaw ba ang apo ni Loloksu? paano ako magiging tsu? Ang sweldo ko ay 4,000. Ah, buti naman. Kaya payo ko sa iyo, magising ka na. Ang mga lalaking tulad mo, kahit nabuhay pa mula sa panahon ng tanso, wala pa ring halaga. Naalala ko bigla, may meeting pa ako sa alas 12. Aalis na ako. Hoy, sandali, umupo ka muna. Ano ka ba? Hoy, sandali, hati tayo sa bayad ng pagkain. Shen Yu. Asawa ko siya. Ang gwapo mo, sa tingin ko pwede tayong tatlo. Mamuhay ng magkasama. Lanan. Ah, ang ganda naman yan. Kaya sa hinaharap, ikaw na ang magpapalo para sa akin. Hindi mo alam, may ugali siyang mabagsik. Sa bawat taon, hindi bababa sa 10 beses ako ipinapasok sa emergency room. Pero ngayon na mayroon ka na. Siguro tigliman na lang tayong dalawa. Pero naalala ko ang pinakamalala. Muntik na ang ulo ko. Nakakatakot talaga. Hoy, binibini. Binibini, huwag kang aalis. Hahaha. Ayaw mo bakit? Siyempre naman. Ang pakikipag-date mo. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng lolo't lola. Lolo't lola, hindi kaya ganoon lang kasimple. Baka sikso Xiaocheng.
Ang apo ni Lolo Xu. Paano mo sasabihin sa lolo't lola? Para sa mga taong hindi mo gusto, natural lang natanggihan ng malinaw. Mabuti naman. Dapat nga ganoon ang pagtanggi. Parang may amoy ako ng isang balak. Medyo gabi na, matutulog na ako. Hoy, sandali. Para pasalamatan si Binibini Shen sa pagsagip sa akin. May karangalan ba akong manlibre sa hapunan? Ginoong Xu, huwag nang gantihan ang kabutihan. Laro tayo. 1, 2, 3, huwag kang gagalaw. Pwede na bang gumalaw? Nakidnap si Shen Yu. Gamitin ang lahat ng puwersa. Galugarin ang buong Haicheng, hanapin siya. Nagulat ka ba sa akin? Zhao Jianheng, akala ko matalino ka. Tumahimik ka. Ikaw ang may kasalanan. Nawalan ako ng trabaho. Na-terminate ang magulang ko at nag-miscarriage si Mimi. Nawalan ako ng lahat, ikaw lahat ito. Ay, pesensya na. Masakit ba? Ang daldal-daldal mo, magsalita ka. Illegal itong ginagawa mo. Tumahimik ka. Wala na akong pakialam ngayon. Mahal ka ni Zhu Shaoqing, di ba? Tatawagan ko siya ngayon, tingnan natin kung magkano ang ibabayad niya para sa buhay mo. Hello. Zhu Shaoqing, ang munting kasintahan mo. Nasa akin siya. Maghanda ka ng 10 bilyon para sa kanyang buhay. Gusto mo ba? Pakawalan mo siya, bibigyan kita ng 20 bilyon. Pero kung saktan mo siya, papatayin ko ang buong pamilya mo. Sige. Magsalita ka naman. Jianheng, huwag kang padalos-dalos. Kung hindi, si Xiaocheng ay papatay sa atin. Jianheng, sagipin mo ako, Jianheng. Sagipin mo ang tatay mo. Naririnig mo ba? Hindi ko na kayang isipin ang iba ngayon. Kailangan kong isipin ang sarili ko. Wala na akong pakialam sa inyo. Sabihin mo sa kanila, maghanda ng 20 bilyon at isang pribadong eroplano. Sabihin mo, hindi ba't ang galing-galing mo? Bakit ngayon ka natutong tumahimik? Sabihin mo, Zhao Jianheng, kumalma ka. Pupunta na ako para maghanda, pero kailangan mong ipangako sa akin ang kaligtasan ni Shen Yu. bibigyan kita ng kalahating oras lang. Pagdating ng oras, dadalhin ko siya papuntang impyerno. Natunton ang signal, nasa isang abandoned building. Jianheng, paano si nanay? Uminom ka nito. Ano bang meron sa kanya? Si Zhu Shaoqing. Bakit siya ang gusto? Maaming babae, bakit ikaw pa ang napili? Hindi ko alam. Siguro, magaling ka sa kama? Gusto ko rin matikman kung ano ang pakiramdam. Bitawan mo ako. Bitawan. Tigilan ninyo. Kayong dalawa rin. Nandito pa mamatay, di ba? Xiaocheng, May kasama akong mamamatay, kontento na ako. Basta't may hininga pa siyang natitira. Arg! Ginoong Chu, ang pinakamahuhusay na surgeon sa buong mundo, ay papunta na rito. Kailangang buhayin siya. Kung hindi ang ospital niyo, ay wala nang saysay. Opo, opo, opo. Gising ka na. Halika. salamat. Bakit mo sinasabi sa akin to? Ma, totoo di ba? Huwag kang mag-alala. May sasabihin ako kay Yu ng mag-isa. Kailangan ng katahimikan niyo, lumabas kayo. Yan ba ang gusto mo? Xiaocheng, lumabas ka muna sandali. Bibili na lang ako ng pagkain mo.
Shenyue, ang babaw mo. Bakit di ka nalang mamatay? Nakalimutan mo na. Ang sinabi mo sa akin noon, Yue. Hindi lang ako ang nagsasabi. Ang tagal mong nawala. Ang tagal kitang inalala. Inalala. Nakita mo akong nakahiga sa ospital, wala man lang pakiramdam. Dire-diretso ka sa pagtatanong, yan ba ang pag-aalala mo? Ano? Mukha namang okay ka. Baka naman. Kailangan pang lumuhod ako sa'yo. Kung sana. Kalahati lang ng kapatid mo ang pag-intindi mo. Di kita hinanap ng matagal. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung dito lang kayo para magpakita. Nang mag-ina kayong malapit. Wala akong gana. Sige, diretsahan na. Ang tagal mong nawala. Yung kasunduan noon na Tsu at Shen. Sa kapatid mo na napunta. Huwag mong agawin sa kapatid mo. Wala akong pakialam sa kasunduang yan. Buwisit. Bakit? Ginagatasan mo si Xiaocheng. Ang lalaking papakasalan ko noon. Si Xiaocheng yon. Ma, ang galing niyang magpanggap, plastic. Alam mo man o hindi noon, alam mo na ngayon. Iwanan mo na si Tsu Xiaocheng. Ibigay mo na sa kapatid mo. Hindi gamit na pwedeng ipamigay. Putang ina mo. Sa pagiging malandi, di kita kaya kasi. Yung paglalagay ng gamot, di ko kayang gawin. Gamot. Ginagago niya ako. Pagod na ako, umalis na kayo. Kung niloloko mo ako, papatayin kita. Umalis ka. Lumabas ka. Anong ginawa mo kay Yu? Okay ka lang? Yui, okay ka lang? Lolo Chu, Lola Tsu. Ako tu, si Shen Yao. Tita Tsu, Tito Chu, hindi yon totoo. Anong ginagawa mo dito sa Haicheng? Shen Yao Tsing, paliwanag. Bakit nyo ginaganito ang pasyente? Lola, hindi po totoo yun. Nagbibiro lang po kami. Nga, ito si Shen Yu, panganay ko. Dumating kami ni Yaoyao ngayon, para dalawin siya. Ikaw pala si Shen Yu, yung nagmamakaawa kay Xiaocheng para pakasalan. Talagang tadhana. Tadhana ang nag-ugnay sa'yo at Xiaocheng. Tunay na magkaparehas kayo. Tumakas si At noon para lang iwasan si Kuya Tsu. Huwag nyo siyang pahirapan. Tama, para sa akin, si Yaoyao at Su Xiaocheng. Ang tunay na magkaparehas. Si Ye namin, hindi karapat-dapat kay Xiaocheng. Ano? Sabihin mo ulit yan. Si Ying, akala ko ikinasal ka kay Shensin. Para protektahan si Yu. Mali pala ako. Para lang pala sa sarili mo. Shen Yao at Liu, sino ang tunay mong anak? Nakakagulat na sabihin mo. Ang mga salitang yan. At ikaw. Lola, biro lang yon, pero hindi mo matanggap. Di ba kita nakita? Kanina, halos atayin mo. Si Yu sa lakas ng hawak mo. Ang sama ng ugali mo sa ganyang edad. Sabi ko, mas gugustuhin pang mag-isa habang buhay. Kaysa pakasalan ang babaeng katulad mo. Babalik ako para dalawin ka. Lola, Lolo, huwag kayong mag-alala. Okay lang ako. Ang bait-bait nitong bata, nakakaawa. Lola, alagaan niyo na lang po ako. Nanito ako, hindi kita pababayaan. At ako rin. Nalaman namin mula sa hotel manager na nasa ospital ka. Gustong-gusto ng lola mong lumipad dito agad. Hahaha. Hala, bakit kayo nandito? Hala, sinusundan mo ako dito? Buti na lang. Gusto ko ring malaman ang tungkol sa blind date mo. Huwag na. Late lang akong magpakasal. Kailangan bang patayin niyo ang apo niyo? Pang-api. Na, hindi na lang ako magsasalita tungkol sa pangit niyang itsura. Pakiramdam ko may problema siya dito. Sigurado ka? Saka sabihin mo sa akin ng mas detalyado tungkol sa nakilala mo sa blind date. Yung nagtatali ng dalawang malaking tirintas, palaging tawa ng tawa. Pakiramdam ko parang dalawang tao. Ay sige na, basta sasabihin ko lang sa inyo. May gusto na ako. Hindi na namin pipilitin, Yiyue. Ipapakilala ko sa iyo, ito si Xiaocheng. Maging mabuting magkaibigan na lang kayo. Lola, magkakilala pala kayo. Ito ba ang Shen Yu na? Kinakasalan mo. Alam ko, pero Kung ayaw mo, okay lang, huwag mo na lang sabihin. Mga masasakit na salita. sino nagsabing ayaw ko? Su Xiaocheng. Lola, Sa totoo lang, kilala ko si Xiaocheng. pero hindi ko inaasahan na kayo pala. Ang lolo't lola niya. Magkakilala pala kayo? Kaya pala kanina. Kaya pala ang ipinakilala ninyong blind date sa akin ay siya pala. Kaya pala andoon ka sa restaurant noong araw na yon. Lola, nagkamali ako ng tao. Minsan din palang nagkakamali ang Tsuzong. Hindi lang kami magkakilala, close pa kami. Kaibigan lang. Bakit kaibigan lang? Sige, mas close lang ng kaunti. Kaunti lang. Huwag kang magmalaki. Okay na kung magkakilala kayo. Hindi naman madali ang pagpapakasal. Dahan-dahan muna kayong magkakilala. Mag-usap na lang kayong dalawa. Pupunta muna ako sa doktor para magtanong tungkol sa sakit. Sesh, unan muna. Kailangan ko ng kasama. Hayaan mo si Xiaocheng ang sumama sa iyo. Hindi.
Yaw, huwag kang gagawa ng kalokohan. Nagpapanggap ka lang, ikaw at ang anak mo. Ay mga hamak, paano mo nasabi iyon kay nanay? Ma, hindi mo ba tinatanong sa sarili mo kung karapat-dapat ka? Nanay mo ba talaga ako? Kahit hindi kita tunay na nanay, binigay ko naman ang lahat sa iyo. Pinag-aral kita ng ilang taon. Sige. Kung sinasabi mong naawa ka sa akin, puntahan mo si Shen Yu. Sabihin mong iwanan niya si Xiaocheng sa akin. Para matawag kitang nanay. Nag-isip pa ako ng paraan. Anong paraan pa ang may isip mo? Gusto mo bang patayin si Shen Yu? Parang pagkamatay ni Tiuhin noon, di ba? Anong sinasabi mo? Mali ba ako? Kapag namatay siya, ikaw na ang magiging pinuno ng Shen. Para mapakasal ako sa'yo ng ngalang problema. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong tahimik ang pagkamatay niya. Yung nangyari kay Tiuhin sa dagat, plano nyo yon, di ba? Paano mo nalaman? Sabihin ko sa'yo, magkasundo kami ni tatay. Kayong mag-ina ang hindi kasali. Sinabi sa'yo ng tatay mo. Mag-iisip pa ako ng paraan. Pero tungkol dito, sige. Siyempre. Maligayang paglabas, Shen Xiaoji. Salamat. Yue, pakasalan mo ako. Ang romantiko, nainggit ako kay Shen Xiaoji. Balita ko, si Jichu ang pinakamayaman sa buong bansa. Nandito pa rin siya sa ospital para alagaan siya. Tumayo ka. Ako, Kapag hindi ka tumayo, sasabihin ko kay lolo at lola. Para pagalitan ka nila. panindigan nila ako. Ang sweet nila, pakasalan mo siya. Shen Yu. May kailangan ako sa'yo. Hindi ka pwedeng makatuluyan kay Zhou Xiaocheng. Ilang araw kang nawala para lang. Sabihin to sa akin. Abala ako nitong mga nakaraang araw. Basahin mo muna to. Testamento ng tatay mo. Ayaw ng katay mo sa pag-isang dibdib ninyo ng Tsu. Isang taon na ang nakalipas nang makuha ko tong testamento. May mga ari-arian pa ang tatay mo sa Bicheng para sa'yo. Totoo tong testamento. Sige, naintindihan ko. Buti na lang may ilang property pa akong naipagbenta. Kung hindi, mahihirapan talaga akong magsinungaling. Ano na iniisip mo? Ayaw ng katay mo sa kasal mo sa pamilya Tsu. Wala lang. Mahalagang balita sa ekonomiya, si MRU. Ang nagtatag ng Zillion Digital, na ngayon ay nakalista na sa Nasdaq. Umabot sa 300 bilyong dolyar ang market value nito sa unang araw. Tay, Sir, nabili na po ang tiket nyo pauwi. Nalutas mo na ba ang ipinasisiyasat ko? Anak, positibo po na nasa Haicheng siya. Palitan mo ang flight ko. Sa Haicheng muna tayo. Opo. Yuyuy, kamusta ka na ba sa mga nakaraang taon? Makikita na kita, anak. kilala mo ba si Ginmivyu? Isang alamat siya at medyo misteryoso. Sabi nila, ilang taon lang mula sa pagsisimula hanggang sa paglilista. Interesado ka? Ayon sa mga kasosyo ko sa bansa, uwi daw siya sa Pilipinas. Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Ayusin mo ang itinerary ko. Sage, sir. Baba na tayo. Hindi ba sa hotel tayo? Parang tuko ka, mainit at malamig. Su Xiaocheng. Haha, sige na. Ito, suot mo itong eye mask. Ano ba yan? Ang sikreto-sikreto. Malalaman mo pag suot mo na. Hindi pa ba pwedeng tanggalin? Nandito na tayo. Yuyu, congrats sa recovery mo. Hihiwain ko na ang cake. Cake na.
Sumabwat ta pa sa nanay mo para lokohin ako. Tara mga par, tagay. Salamat Tayaoji, tagay. Salamat mga per. Yao Ji, punuin mo yan. Gusto mo ng regalo? Sino ba ang may dala ng cake? Ako si Shenyaw. Ngayon din, pumunta ka sa katabing kwarto. Abala ako. Gusto mo bang malaman? Kung paano namatay ang tatay mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung gusto mong malaman, mag-isa ka lang pumunta sa akin. Kung hindi, hindi ako magsasalita. Kain muna kayo, pupunta muna ako sa si. Sasamahan kita. Sinang babae. Ayos lang, hindi ako marunong magbasa. Bastos ka naman. Xiaocheng, gusto mo bang masaktan? Huwag kang mag-alala, babalik agad ako. Tingnan ninyo, ito ang regalo ko sa inyo. Satisfied ba kayo? Sobrang satisfied. Ang ganda nito, ang mahal siguro. Libre. Wala bang sakit ito? At ko ito, siguradong malinis. Ang kinis ng kamay nito, ang sungit pa. Shenyaw, ano na naman ang ginagawa mo? Ano ang ibig sabihin ng tawag mo kanina? Ano ba, nagmamadali ka? Umupo ka. Wala akong oras para maglaro sa iyo. Sage. Inumin mo itong alak, saka ko sasabihin sa iyo ang totoo. Akala mo ba tanga ako? Kung nandito ka na, ibig sabihin, inumin mo ito. Sige, maniniwala ako sa iyo ngayon. Pwede na ba ngayon? Ang tanga mo talaga. Hindi ko alam kung bakit ka nagustuhan ni Xiaocheng. Ano ba ang meron sa iyo? Pero itong alak. Papatulugin ka nito ng ilang araw. Room 303, bilisan mo. Dalhin ninyo siya agad. Saan kayo pupunta? Sino ka ba? Gusto mong mamatay? Umalis ka diyan. Kuya Xiaocheng, mukhang lasing si ate. Gusto ko lang siyang ihatid pa uwi. Sabihin mo kay Shensi na dalhin siya. Kung hindi, uwi ako sa North City at hahabulin ko siya. Angga, palagi mong inilalagay ang sarili mo sa panganib. Kuya Xiaocheng, Saan ka pupunta? Matutulog ako. Hindi pwede. Dito ka, alagaan mo si Yuyu. Ayos lang siya. Dapat maging maalalahanin kapag nanliligaw ng babae. Hindi ba yon ang ibig mong sabihin? Pinapasamantalahin mo ang sitwasyon. Sarili mong ideya yan, di ba? Hindi ba ikaw ang nagsabi noon? Huwag ka nang matulog ngayong gabi. Bukas ng umaga pagising ni Yuyu, ikaw dapat ang unang makita niya. Sige, naintindihan ko na. Tandaan mo yan. Kapag hinawakan mo si Yuyu kahit isang daliri. Bukas pagising ko, personal kitang ihahatid sa presinto. Akala ng iba lolo mo siya. Alam mo ba kung gaano kalaking problema ang ginawa mo? naku Laoshen, huwag ka ganyan. Umalis ka dito. Hindi kita kailangan dito para magpanggap na mabait. Kung gusto mong ipakasal ang anak mo, kay Xiaocheng, sabihin mo ng diretso. Huwag kang magpanggap dito. Ako, wala akong ganun. Sage na. Si Tzu Xiaoqing. Dahil pumunta siya sa Haicheng at hindi man lang nagbigay galang. Wala akong choice kundi tanggapin ang kooperasyon ng mga tiyo at lolo niya. Anong ginagawa mo? Ha? Bakit ka nasa kama ko? Nakalimutan mo kung sino ang tumawag sa akin kahapon. Papatayin mo ang asawa mo. Sinong nang asar? At hindi naman ako asawa mo. May malaking problema. Anong nangyari kay Lola? Xiaoqing, nabalitaan ko.
Mga top executives ng mga kumpanya sa buong bansa biglang magpupulong sa Haicheng. Ngayong gabi sa Haicheng Grand Hotel. Alas negatibo, 8 hanggang alas negatibo, 1:00 ng gabi. May notification ka ba? Nandito na ang mga tiyo mo. Lolo, ibig sabihin ba planado nila ito? Para labanan si Cheng. Mahirap iniisipin yun. Pero bakit ngayon pa nila ginagawa? Dahil wala ako sa North City. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanila. Pwede bang hindi ka pumunta? Nag-aalala ka sa akin. Hindi. Kailangan pumunta si Xiaocheng. Ang pagpapakita ng kahinaan ay pagkawala ng tiwala ng mga shareholder. Sasamahan kita. Ako ang bahala dito. Xiaocheng, tanungin kita. Bakit lagi mong sinasabing gusto mo akong pakasalan? Naalala mo pa ba may bata kang iniligtas? Gising ka na. Hello, 120. May tao dito na himatay. Gising ka na. Pagtutumbasan ko ito. Ikaw pala. Noon, hindi nila ako namatay, ngayon lalong hindi. Nangako ako sa'yo, babalik talaga ako. Talagang hindi pupunta. Esan, Walang konsensya. Ang ganda-ganda, di ba sabi mo hindi ka pupunta? ang sinabi ko, hindi ako sasama sa'yo. Pero ibig sabihin, hindi ako pwede pumunta isa. May imbitasyon ka ba? Wala. Baka kailangan mong tumayo sa labas sandali. Ko Xiaocheng, ang taong tulad mo. Karapat dapat mag-isang 30 taon. Biro lang. Sisiguraduhin kong protektahan ka. Esan, ganito dapat. Hindi ka imbitado dito. Kasama ko ang aking nobyo. Isang invitasyon lang, sapat na yun, di ba? Shen Yu, ikaw. Tingnan natin kung gaano katagal ka magmamataas. Tito, Tito. Tito, Yuyu, bakit ang layo ng tawag? Tawagin mo na lang akong tatay. isang tatay lang ang meron ako, umanaw na siya. Kung tatawagin kitang tatay, baka maikli ang buhay mo. Ganito pa rin ang pagiging matalas ng dila. Ganoon din kayo, Tito, matanda na pero tuso pa rin. Haha, tingnan mo ang aking pamangking babae. Laging ganoon, hindi napapatahimik ang bibig. Xiaocheng, kapag pinakasalan mo ang batang to, mag-ingat ka. Huwag kayong mag-alala, Tito, matibay ang ngipin ko, gusto ko ng matitigas. Ikaw naman. Bawasan mo ang soft rice, mahirap tunawin yan. Magsisimula na ang handaan, umupo na tayo. Bakit mo ako nilinlang? Kung ang sinasabi mo ay, ang tungkol sa akin at kay Xiaocheng. Hindi ako naniniwala na magsasalita ang tatay ko ng ganoon. Matigas talaga ang ulo mo. Ibabalik mo sa akin ang mga iyon na mga property. Tiyak na sa akin ibibigay ng tatay ko ang mga ari-arian. Sage, sasabihin ko sa iyo. Huwag mong isipin na dahil nakakapit ka kay Xiaocheng, ay makakatulog ka na ng mahimbing. Malapit nang magbago ang sitwasyon sa Bicheng sa oras na yon. Huwag kang lumapit sa akin na umiyak at nagmamakaawa. Kaya't hintayin natin at tingnan. Salamat sa inyong lahat sa pagbibigay ng mukha sa akin, si Shen, sa paglalaan ng oras sa kabila ng inyong abalang schedule upang pumunta sa Haicheng. May kumpiyansa ka ba? Ipakikilala ko sa inyong lahat. Huwag kang matakot, nandito ako. Ang una ay ang pinuno ng pamilya Chen, si Ji Chen Changshen. Ang pangalawa ay ang ikalawang pinuno ng pamilya Ye, si Ji Yerong Chuan.
Ang pangatlo ay mula sa pamilya Shen. Ako nga iyon, haha, pasensya na, pasensya na. At ang huli, ito ang pangunahing pamilya dito sa Haicheng. Ang pamilya Chu. Tiyak na si Tsu Shaocheng ito. Siyempre naman, siya ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa pamilya Su. Si Tsu Huanshan ng pamilya Chu. Matandang Ji Chu. Ano, hindi ba't matagal na siyang nagitiro? Narito rin si Tsu Shaocheng sa bulwagan. Hindi dapat si Tsu Huanshan ang narito. Tahimik, tahimik mga kasama. Ngayon, ating pakiusapan. Si matandang Ji Tsu na umakyat sa entablado at magsalita ng ilang salita para sa ating lahat. Matandang Ji Tsu, kayo po. Alam kong marami kayong mga katanungan. 20 taon na. Akong hindi sumasali sa negosyo. Ang pagpunta ko rito ngayon ay upang sabihin sa inyong lahat na ako, si Tsu Huanshan, ay bumalik na. Ang matandang kabayo sa sapsapan, nagnanais pa rin tumakbo ng malayo. Iyak na mapamumunuan ko ang pamilya Su patungo sa karangalan. Halatang halata iyon, ngunit ano ang kanyang gagamitin? Shaocheng, sabihin mo, maari mo bang ipasa ang posisyon sa iyong tiyuhin? Utulungan ka pa niya ng ilang taon. Ano man ang sagot dito, Tita Ginto? Kung tatanggihan ito ni Tsu Shaocheng, may ugnay siya sa pagiging makasarili. Kung papayag siya, Natural na gusto kong muling bumalik ang aking tiyuhin. Ngunit tiyuhin, hindi ko alam kung ikaw ba ay. Dahil masyado kang nagpahinga, nakalimutan mo na. Kung bakit ka nga ba nagretiro noon? Shaocheng, magsalita ka lang ng opinyon mo. Ay, kailangan ko talagang ipaliwanag sa inyong lahat. Ang dahilan ng pagretiro ng tiyuhin ko noon ay, nag-invest siya sa 10 kumpanya, 3 ay nalugi. Ang 7 iba pa ay direktang nagsara, kaya nasira ang cash flow ng Xu, biglang nalugi ng 30 bilyon. Ano, may ganitong pangyayari pala. Kaya tiyuhin, mahirap talagang ibigay sa iyo ang kumpanyang ito. Hahaha, itong si Shaocheng ay batang may kakayahan. Talagang magaling, sa tingin ko ang tiyuhin at tiyuhin mo. Malinaw din ang ibig nilang sabihin, dahil ayaw mo. Hindi ka naman pipilitin ng tiyuhin at tiyuhin mo. Gusto nilang ibenta sa iyo ang lahat ng shares nila. Payag ka ba? ang shares ng Xu na hawak ng mga ito ay nagkakahalaga ng trilyong dolyar. Tsu Shaocheng, baka hindi mo kayang maglabas ng ganoong karaming cash. Pwede kong bilhin pabalik. Haha, handa na rin silang magpahinga. Wala na talagang oras para maghintay pa. Ito ang kontrata na. Handa ng tiyuhin at tiyuhin mo. Siyempre, dapat may pasok sa account sa loob ng 24 oras. Sino ang makakapaglabas ng ganito, kalaking halaga? Mga tiyuhin, pwede bang magbigay pa ng ilang araw? Hindi, kailangan mo rin kaming unawain. Kung kulang ang pera, okay lang, sa party ngayong gabi. Ibebenta na natin ang shares sa pinakamataas ang presyo. Sagana naman ang tao, pagtulong-tulungan, makakalap din ang pera. Haha, Ito rin ba ang gusto ninyo? Ang shares ng Tsu ay ibebenta na. ay, hindi ko inakala na makikita ko mismo. Ang pagbagsak ng isang higante. Hindi ako sang-ayon, wala kayong hiya, walang dangan ang pamilya. Pinipilit ninyong iwan ni Tsu Shaocheng ang kapangyarihan. Ilabas ninyo siya. Sino ang maglalakas loob humawak sa anak ko? Shen Yunye. Kuya, buhay ka pala. Tatay. Ikaw ba talaga yan? Ako to. Hayaan mong tingnan kita na mabuti. Lumaki na si Yuyuy, ang dami mong pinagdaanan. Bakit hindi mo ako binisita? Pag-usapan natin mamaya, unahin muna natin ang problema ngayon. AME, ano naman kung bumalik? Sa akin na ang Shen family ngayon. Wala ka nang magagawa. Kuya, buti naman at okay ka. Kumusta ka ngayon? Kuya, ano ba yan? Pinlano mo yung aksidente ko, okay lang. Pero di ko inakala na, ganito ka magtrato sa anak ko. Kuya, huwag kang magpakaabala. Nagkamali ang anak mo. Tinutulungan lang kitang disiplinahin siya. Disiplina. Yan ba yung pagtatapon sa kanya sa Haicheng at pabayaan? Wala kang karapatang magsalita dito. Kung gusto mong makinig, dito ka. Kung hindi, pati ikaw, palalayasin kita. Yung usapan natin. Pag-usapan natin mamaya. Ipinapahayag ko na binili ko ang lahat ng shares ng Tsu Group.
Ano? Sino ba talaga tong taong to? AME. Kuya, wala kang suporta mula sa Su family. Huwag kang magsalita ng pabula-bula. AME, yang perang yan, di man lang makakabili ng 1% ng shares ng Tsu Group. Sino nagsabing yan ang gagamitin kong pambili? Ng shares ng Tsu Group sa handaan ngayong gabi. Salo-salo tayo. Ako ang bahala sa lahat. Seg. Sapat na ba yung pera para sa handaan ngayong gabi? Kunin mo yung kontrata sa pagbibenta ng shares. Talagang bibilhin mo? Alamin mo, kailangan may pasok ang pera sa loob ng 24 oras. Kapag nag-break ka ng kontrata, 10 bises ang babayaran mong multa. Kunin mo na. Tigilan mo yan. I-transfer ang pera ayon sa kontrata. Magpanggap ka lang. Maghanda kayong magbayad ng multa. Hello, Ginoong Chu. Naipasok na po ang pera mula sa pagbibenta ng shares ninyo. Ha? Di possible yan. Paano nangyari yon? Naku, pinahamak mo kami. Di na namin ibebenta yan. Nakapirma na ang kontrata. Di na pwedeng bawiin yan. Yuyu, ito ang regalo sa iyo ni Papa. Patawarin mo si Papa. Ang tagal ko nang di nakakasama sa iyo. Yunye, di mo pwedeng basta-bastang. Kapag ako ay nagdesisyon, huwag kang makialam. Papa, ako. Di ba't palagi mo akong tinatanong? Kung gusto kitang pakasalan, ngayon sasagutin kita. Gusto ko. Ang shares ng Tsu Group ang magiging dot ko. Ang Tsu Group. Hindi kayang guluhin ng sinuman. Ito ang aking bigay sa pamilya sa'yo. Mula ngayon, si Oyu na ang magiging chairman ng Tsu Group. Mabuti. Ano ba? Nung panahong dinisenyo ako, lahat ng ebidensya hawak ko. Pwede na kayong sumailalim sa investigasyon. Kuya, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Kuya. Yuyu, hindi mo ako sisisihin, di ba? Tatay, ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Anong sinabaw mo? Bakit may amoy ng gamot? Darating na si Yui at Xiaocheng mamaya. Espesyal kong inihanda para sa kanila itong 10 perfectong sop para siguradong magkakaroon agad tayo ng apo. Ngayong bises, Huwag ka nang magpanggap. Akala mo hindi ko nakita. Inilipat mo ang lahat ng ari-arian sa sikitong pondo. Sa apo nating si Xiaocheng. Halos kalahati na ng North City ang mabibili niyan. Ano pa ang kinakabahan mo? nahalata mo rin pala iyon? Aray. Kamusta? Nagpakita ba ng galing? Pinahiya ba ang lahat? Pero hindi ako. Buhay ka pa pala. Tara, tagay tayo. Masaya ngayon. Uminom kayo ng marami. Ang dalas ng ito. AMM. Xiaocheng. Hindi ko ba binigyan? Hindi, Lolo. Kumain ka namin kami. Ano ba yon? Lolo, kumain ka rin ng hipon. Xiaocheng. Ayaw mo yata akong magsalita. Binigyan kita ng napakaraming pera. Bakit hindi mo ginamit para bumili ng shares? May pera ka pala. Ako. Nakalimutan ko. Ay nako. Napagkasunduan natin yon, load mo yon, bigay kaya ko. Hindi pwedeng magbago yon. Kung hindi para iligtas ka at huwag mapahiya ang pamilya Tsu. Maraming nakatingin, hindi ka pwedeng umurong. Heto, sinabaw ko para sa inyong dalawa. Tikman ninyo. Inumin ninyo habang mainit. Tikman ninyo kung masarap. Inumin ninyo lahat. Pagod na kayo, siguro. Maaga kayong umuwi at magpahinga. Hindi. Pagod na. Maaga kayong umuwi at magpahinga. Tama ba to? Bakit hindi? Sa bandang huli, mangyayari rin naman yan. Kapag pumunta ka pa doon, ibubunya ko na sa iyo. Yung pangyayari na naiihi ka sa higaan noong bata ka. Kinayuyuy at sa iba pa, ha? Aba, huwag nating pakialaman ang mga bagay ng kabataan. Tayo lang ay magpatuloy sa pagkain. Halika. Bumalik ka na sa kwarto para magpahinga. Lola, ano ba ang ginagawa mo? Lola, Lola, buksan mo ang pinto. Matanda na si Lola at bingi na ang tenga niya. Lola, buksan mo naman ang pinto, pwede ba? Buksan mo ang pinto, Lola. Lola. Ay,
Mukhang imposible na talagang makalabas dito. Bakit sobrang init dito? Hindi ba dapat ganun kalakas ang epekto ng gamot? Gusto mo ba itong mangyari? Siyempre gusto ko.